18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. 30 plus years. And I'll give you some details of it. Yung ibang kasama niya, suspect, namaalam na sa tagal ng panahon. In fact, tumanda na nga siya sa tagal din ng panahon. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulu, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 acting presiding judge Amsel L. Mercader on July 18, 2022. No bail recommended. Kailan nangyari? Isa na ito? Sige tayo. Kailan ba yung nangyari yung incident? 33 years ago. 1990. 35 years. Wala kami magagawa tayo. Hindi talaga namin tatapat namin. I'm now giving a directive to give it Samonte and the team, the Manila Police District, na dalhin to kay Judge sa Bacolod. Ipabiyahin nyo sa Bacolod. Turn over yan. Yung ibang mga kasama mo. Tagal eh, 35 years. Pagkamukha kayo. Ang kapatid mo, supposed to be kasalanan. Ganito po tayo, hindi naman propose ka. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan mo si Judge na mag-desisyon. For the meantime, you are properly identified. Your name is to be one of the arrests. Hayaan namin ang musgato sa Bacolod. Ilonggo ka. Sige. Iyan niyo pa. Biyahe ka agad. Huwag niyo nang patagalin. Biyahe ka agad sa aeroplano niyo yan. Yung nakasakay ka na ba aeroplano? Isang beses. Kaya gagawin natin dalawa na. Pwede magtanong. Teka lang, ito ba isa pa tayo? Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Okay. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Siya ba yan? Alam mo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan, tatanong mga taong bayan, ayan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Precinct 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalangan, tanongin nyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, wala na kayo. Kasi ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms. In a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge.
o firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. O kaya, Presinto 1 at ang smart, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, Chairman, wala ka naman pa rin dyan. Good morning. Ay, gusto rin ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to... ikaw ang nasa sa iyo. O ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon na hindi ko na masasagot. Sa trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge. Because cases were filed against already kay Chairman. Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala. Chairman. Ayan. O, sino? Si Chairman muna. Hayaan natin siya. Ha? Ito na yung pagkakataon mo ma-address ang publiko. Okay. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating butihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda, hindi ko lang talaga nakikita, no? Yung ating Vice Mayor Chis. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente ng nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan yung ating mahal na mayor ng Luzon ng Maynila na magkandak ng clearing operation, magkandak ng yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. So una po namin binaybay yung kalsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na po inaalis. So smooth po yung aming nagawa doon sa Mata Street. And then, dumiretso po kami sa may Mayna. So sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, aming sinisita, at yung mga naka-obstruct na mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikipag-usap sa amin na, sige Jake, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karipon. Yung postcard po. So lahat po yun, pinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct dun sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking karsada, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanila pong gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. So very cooperative yung aming residente along Lacson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po dahil sa may kautusan ng ating butihing mayor, at nandoon din kami, no, sa barangay. So, sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po. So, lahat,
halos pagdating nga namin medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then pagdating po doon sa may Albatross Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos sa payak naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So pinag-almusal ko po yung aking mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na dadaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, mayor, yung aming pong barangay, mga eskinita, karsada, ay pinalagyan ko po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention to crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, pinakausap po namin yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami doon sa tapat po ng bahay. Babanggitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez sa aking lugar. So, alam ko kung sino ang po dito na alam ko kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin, may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami na lang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung buong iskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubungan nila. As in, yung lona, ay yung iskinita. Kasi nga, nagkaroon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga nagninegosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin ng patakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. So, ganun po, yung pag-usap namin ng tata, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos, tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag ko sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagdiyab. Doon po sa tapat ninyo, nagdiyab po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyab yung street light, yung wiring ko. Ang style po ng aming street light sa mga iskinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat may saklog yung ilaw. No? So nagdiyab po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandoon po yung misis ni Ben, at nandoon po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yon, at nagsabi na, sige, tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya, ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So, wala naman pong resistance na nangyari doon, wala naman pong kaguluhan, kaya ako po, ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Pagito, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin nyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po,
medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isa kong kagawad. I think si Kagawad Bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa naming residente na sabi, tinatawag ka ni Kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, antimano, pagdating po, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun, papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablog po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin, nung nasa presinto po ako, na kalmon niya po ako. No, doon sa paghawak ko, pagtulak ko doon sa aking tanod, para itulak yung talent ko papunta sa kanila. Hinablog niya po ako at ang sinasabi niya, PD, lagi na lang kami pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung talent ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kaalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po. Ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC-4. So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po hindi po nakakasa. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo, sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis ang pangyayari, segundo, pinuto ko agad sa lapag. Para, ang nasa isip ko po noon, Mayor, umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok, then, sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag, puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong pinatukan, wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako, puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. So, isa po yan sa karakteristik. So, doon lang po ako. At pagkatapos po ng 3 putok na yon, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, natakbo sa damit. Chairman, di tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatakbo ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kaagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, no, ako yung nagpapasalamat sa ating buting Mayor, Isko Moreno, at sa ating vice na nabigyan po ako ng pagkakataong